Narito ang Millennial Online TV News Update. Ang palaya mo sa'yo? Ay, kay Mami. Sa shotgun. Papi. Ito mga airguns company. Maganda. Airguns naman po yan. Hindi, ito po yung kanilang mga short firearms. Yan. Ito po short firearms. Ayan. Yung mga short firearms nila. Ayan. Mga ka-G-Shop natin. Tumitingin din sila. Ayan. Mga kuya natin. Ayan. Mga ka-G-Shop. Oh, airgun yun. Brand ng baril. Ayan po. Ito naman to. Yan yung Canex. Yan, Canex. Yan. Superior Firearms. Yan. Yan po. Yan. Ito naman. Ayan. Tumitingin naman si Kuya Marvin. Mukhang bibili na talaga si Kuya Marvin. Gustong biling-bili na ng firearms. Problema, wala pa siya LTAP. Kaya hindi rin siya pagbibilan. Yan. Kasi dapat may LTAP ka na. Ayan. Ayan. Tingnan ni Kuya Marvin. Yan, gusto mo na ba yan, Kuya Marvin? Pero may LTAP ka ba? Wala ka pa LTAP eh. Kumuha mo na LTAP. Meron dito. Mamaya, tingnan natin, ha? Colt. Kaya lang Colt. Ayun, mura. 188,000. Ito po mga Colt po ito. Sabihin, talagang original na Colt. Colt po yan. Yan po. Colt. Merong pistolized, may revolver. Bimilig ito. Maganda. Laki. Ito po mga Colt. Ito revolver po yan. Long firearms. Long firearms siya. Long firearms siya. Shotgun po yan. Okay. Yan, mga shotgun po yan. Mga shotgun po yan. Yan lang. Yan. Parang grenade launcher ang itsura eh, no? Last unit na pala yun, no, mga kapatid. Ayan, last unit. Wala pa. Huli na yan. Pagka may bumili yan, wala na. Siya na lang meron. Ito, shotgun po ito. Hindi ko nagkakamali. Ayan, shotgun. Ayan. Ano po yung mga short firearms nila. Ayan. Ano po mga short firearms nila. Ayan. Ayan, si Sir Corix, oh. Nandito na, Sir Corix. Hinahanap na namin yun. Ayan, oh, si Corix man. Usap. Sa group chat natin. Gusto ni ate yung mas malaki. Kasi, all short ang kanila. Malaki ang kanila. Picture natin. Kaya yung kanilang mga semi-long firearms. Hindi naman siya ganun kahaba. Hindi siya bulky. Hindi siya masyadong bulky kahit pa siya long firearms. Tama, sakto lang. Sakto lang siya. Sakto lang. Hindi siya bulky. Kasama namin sa Ayun, si Kuya Style. Si Doc May. Si Doc Misu. Ayan, si Doc. Ayan, Doc. Teka, lagay mo muna to, Doc. Sige po. Yan, isipin nyo, galing pa si Doktora ng Mindanao. Dok, sabihin, lumuwas ka pa. Bumiyahe ka pa from Mindanao. Opo. So, tanungin lang kita, Dok, as a doktora ka, di ba? Bakit sumali ka sa isang gun club tulad ng Gun Safety Advocates of the Siyempre, Philippines? para naman sa aking sariling protection yun. So, sumali ako dito dahil gusto ko ma-empower yung mga kababaihan. Sa mga taga-Mindanao, especially, no, I am advocating for empowerment. So, yung responsible gun ownership is pinaghalo ko na rin. So, we have Project Gabriela Silang, which is empowerment, women empowerment. So, dito, binabalansin natin yung kahalagahan o yung kaibahan, sabi nila, yung lalaki ka man o babae. So, dito ini-equal ko, binabalansin natin. So, kung gusto nyo pong magkaroon ng advokasya
katulad dito, woman empowerment, join na po kayo sa Gun Gun safety. Safety Advocate of the Philippines. I want to mention my old advocacy. Teka muli lang ako, tao lang. Sorry po. Ayan. Sa doktora, ano ang pagkakaiba as a professional doktora dito sa GSAP, sa gun Yes, safety? kasi I am also advocating mental health. I am a professor also sa isang school ng University sa International Studies Program. My doctorate degree is all about education. So, I'm also advocating mental health. So, through information, kasi we know that if you have mental health state, well-being, mababalanse ko yun, especially yung protection, yung pag-unawa mo kung paano i-escalate yung isang situation. So, kailangan mas mataas yung ating mental health para magkaroon ng buting para sa hindi ka mawawala sa advocacy ang ito. Kailangan yung mental state mo is above. So, doktora, kayo ba may internal medicine ba kayo? I'm not an internal medicine. I am a psychology graduate. I am a psychologist. And of course, kaya nga mag-advocate mental health Ayun. different So, you're a psychologist. psychologist. So, nababasa ni doktora, mga ka-GSAP yung nasa isip ko, psycho. So, doktora, from lumuwas ka galing Mindanao. So, ano masasabi mo sa pagluwas mo rito para jumoy dito sa event? Siyempre, hindi lang po ito isang beses. This is my third time. Last year in Mindanao. So, meron din ako ng sa Armed Defense Morning Show. Kumbaga, hina-highlight yung responsible gun ownership. So, yung pakiramdam is, empowered. Ayun. So, panawagan nyo, doktora, sa lahat ng mga gun owner. Panawagan ko sa lahat ng gun owner, be responsible. And always de-escalate the situation. Meron tayo power of mind. Kailangan gamitin natin bago tayo pumutok. At syempre, i-empower mo rin yung community mo na maprotektahan din yung ibang uri ng tao. Okay, mabuhay ang GSAP, doktora. Mabuhay ang GSAP at mabuhay ang GSAP Mindanao. Ayun. With my leadership. Thank you. Ng mga Largavista, telescope, ng mga baril nila, yan, mga telescope, yung mga gusto maglagay. Ayan, tayo mga accessories po, mga langis, siya po ay from Arms Corps. Ayan, Arms Corps po yan. Ayan, from Arms Corps, ayan, yung kanilang mga agents, si ma'am, yun, si ma'am. Ma'am, kaway-kaway ka lang, ma'am, yan. Kaway, yan, yan po, mga agent, yan po yung mga magazine ng Arms Corps Philippines, yan po. Ayan, yan po yung kanilang mga holster, mga quick draw. Hindi pala quick draw to. Ayan, mga holster po nila. Ito po yung kanilang mga firearms. Ligaw, dito po tayo. Ito. O kuya, hawak ka. Ayan, yan po ang kanilang mga long firearms. Ayan, airgun po ito. Airgun po ito. Ayan. Airgun po. Yan po mga airgun. Ayan. Dito dyan kayo mabit. Ito po yung kanilang mga baril. Ayan. Ayan, magaganda rin po. Ayan. Ano, Kuya Marvin, hawakan mo. Ha? Hindi, balit lang. Ba't malaki hawakan mo? We're giving away Para some mag-grip truly mo. fantastic prizes here at the 32nd Defense and Sporting Arms Show. Yan. To enter the raffle, simply fill out the back of your purchase ticket and drop it in the official box located near the main entrance. So, bros, Please note that puro the na raffle is lang. open exclusively to guests with purchase tickets. Like yun. So, ito po mga GSAP, airgun po yan lahat. Yan po, kita nyo, maganda. Alam mo, live eh. Alam mo, pang sniper, pero airgun po siya. Yan, yan po ang ano lang. You stand to win ammunition containers and gun oil. Sabay arms ko na bag. A t-shirt courtesy of Metro Sporting Arms Shop. Maganda rin ang mga live eh. Bag courtesy of Wilson Leathercraft Guns and Ammo Enterprise. Yan, yan. Yan, live, yan. Ticket number O, yung kanilang mga shirt. 106, Alan P. Ticket number 20083, Vincent Nieto. Ticket number 20083, Sir Vincent Nieto. And ticket number 18973,
Efren Portillo. Ito po, ito ang mga ano po ito, mga gamit ano. Please make your way to the information desk. Nag-grip po lang siya. Telescope. Mga telescope po yan. Telescope. Ito po yung kanilang mga long firearms. 559,000. Yan. Tapos mayroong 108,000. Yung 108. Yun po is 559. Ito 143. Ito yung 76. No? Pinakamura po ito. 76,000 na yan. Dito meron yan na 132. 213, 225, 90,000. Stinger. Short firearms yan ito. Short firearms. Basta lang CJ ito. Ang mga presyo po yan, 58,000. May 30,000. 34,000. 39, 40. Ito po yung Taurus. No? Taurus brand. No? Na short firearms. Ayun po yung kanilang ano, 170. Ang malalaki na po ito. Yan. Yan. Ito po yung mga gadgets. Sa mentor natin is Colonel Sun, Regional Director Pioneer natin sa ito ang site ng yun eh. Secret. Hindi mo nakalive. Umerta tayo. Anyway, yun. Medyo maganda sa yung takbo. For the past 4 months na establish. So yan po, naka-member natin ng G-Shop. Yung national yan. Kuya Pagyan, national yan. Ayun, dami nila. Dami. Tsaka ito yung mga member ng KSTP. Yan sila. Yan sa GP. Yan mga security. Nandiyan naman sila. So yan. Tapos ito yung ating kasama sa NBI. Sila sir. Merong inverter dun sa Okay mga ka-G-Shop ha, ito yung ating kasama si Kuya Stylo at si Kuya Romeo. Kuya Stylo, ikaw muna. Bakit ka ba nag-member sa G-Shop, sa Gun Safety Advocates of the Philippines? Samantalang may dati kang grupo. Anong grupo ba yung dati? Marami po akong grupo. Gusto ko maging kulto, dalawa kami. Ayaw. So bakit ka sumali sa G-Shop? Hindi, dati na po ako supporters ni Kuya Onyx. Simula ginawa niya yung OGP. Sa yun na ginawa OGP, nakasuporta na po ako talaga. Alam ni Sir Gorix yun. Tapos? Madalas ako napapagalitan yan. After OGP, Teka lang ha. Correction ha. Pag pinapagalitan mo daw, ibig sabihin mahal mo, di ba? oh syempre, natural yon. Pag pinagalitan ka at hindi ka nakinig, ibig sabihin matigas mo. Oh, so, Yes, sir. oh, ngayon, Kuya Stylo, bakit ka lumipat sa G-Shop? Alam ni Sir Gorix yung kung nasa niya, nandun ako. Ayun. So, yun lang. Kahit no question ask po ako dyan, no question ask kami dyan. Talagang parehas lumaban yan. Dami naninira dyan, pero ako, ganun-ganon lang. Kasi mas kilala natin siya. Sa bagay na. Yes, sir. Ay, si Kuya Romeo naman, yung kanyang partner. Wala. Partner. Ayun. Gusto rin talaga namin sumali sa kulto. Hindi. Ano na?
Hindi, kung nasa naman si Paul, doon ako eh. Actually, sinali niya ako sa OG Piton doon eh. Doon pa rin. Ako rin paalala sa kanya kay Sir Paul. So, ano tingin nyo sa GSAP ngayon compare sa dati? Actually, mas Malakas. Ayun. Sakalam. Oo, solid. Oo. Yeah, so ayan si Kuya Stylo, si Kuya Romeo. Mamaya, kita kay Stylo. Kuya Kulto. Kasama daw yan, Sir. Sama-sama na, maghahanap ng away. Ay, wag. Ay, bubusugin lang yung mga mata namin, sir, sa 250. Grabe. Ito naman po ay dito sa Armscore. Ayan po ang mga presyo ng baril nila. Ayan, sa Armscore po yan. Armscore Philippines. Ayan. Ayan po sa Armscore. Ayan po ang mga kanila short firearms ng Armscore Philippines. Caliber 45. Yan, 45. 45. TK 100 yung gusto, sir? Yun, ito caliber 40. Ito 45 pa rin ito. Ito 40. Caliber 40. Caliber 40 na, 9mm. 9mm. So yan mga ka-GSAP, no? Ito ang registration pag kukuha ka. Registration, kuha ka ng bago, new LTAP or renew dito. Pupunta muna kayo rito. Tapos yan, ipaprocess po yan. Yan, yan po, no? Yan, process po yan. Yan. Tapos ito po yung mga guide, no? Yung mga guide po para sa pagkuha ng LTAP. Yan po, yan. Pagkuha po ng firearms, yun. Ang pag-type 1, maximum of 2. 1,000 per 5 years, 2,000 per 10 years. Yan po, ayan. Ito, nakalagay dito, merong individual, merong senior citizen, 20% discount, military reservist, government employee, nandiyan po. Ayan, no? So, yan po ang mga halaga, no, ng bawat firearms. No? Sandali naman po. Yan po ang registration pagkuha po tayo ng ulat. No? Yan po kami ni Kuya Marvin, kaya pipil up po ang form para sa pagkuha ng LTAP. Yan, makita nyo mga si Corix pa, no? Yun, no? Tingin ng mga Kala accessories. mo, ikaw lang may camera. Kala mo, ha? Ito, oh. Ayan na, oh. Wala ako. Kumuha ka? Kaya, LTAP, ha? Para makakuha ko kahit mga limang firearms, no? Bibigay mo sa kapitbahay mo lang yun, no? Ibigay ko lang yun. Kailangan ko ako ng LTAP. Dodonate ko sa mahirap, no? Pero ang ganda ng sombrero. Huwag mong ipopost, ano? Bigay ng Espinelli yan. Ito pa isa, oh. Oh, ganda na yun. Ang ganda nito, oh. Ayan, ang ganda, oh. Ganda ng sombrero, oh. GSAP. Ayan, GSAP, oh. Bigay ng Espinelli to. Kuya. Oy, Ken! Ano pala? Ha? Ikaw sumama sa tukay natin ito tayo. So ngayon, bakit kayo sa privileges na issue para dito sa Para malaman din natin kung alam natin at dapat gawin. So doon masasabi ngayon, marami kayo mga countries. pero may konti pa lang. Malaman natin. So sa tingin nyo, malaki bang tulong ito na magagawa namin sa mga Malaki. Lalo na yung nahilig sa So, hindi ba kayo nagpaplano na magkaroon isang seminar sa mga may balik
siya pa, o si Mayor Moreno, pupunta kayo ng Sama. Banggitin nyo lang ang pangalan ni Mayor. Pero sa kabutihan, kailangan mo sa kalokohan. Pag sa kalokohan, sorry kayo. Mga talaga si Mayor Festival. Siyempre kayo po sa pwede bang malaman sa Kasi kung NBI agent, outreach, saan kayo po NBI na sila. Bakit nag-miyembro pa kayo sa Helsinki? So yan, malinaw po ay sa gobyerno. Siyempre, kailangan po rin paano ang sanggahan. Kasi sa English, pagsasagawa ko pa sa mga program, so, sa lahat ng continuous ang pangalan. dahil sa ano masasabi Kaya lang, kailangan sa kailangan dapat bunutin ito. Depende. Pero kung sa everyday buhay, yan kung talaga sa ang buhay nyo hindi sa risk na so hindi basta masakit kasi magiging negative yung lagi kami nagbabago sa at least pero simple lang doon naman sa operation pero ito sa regular Mga wala kang wala, hindi ba dumating sa ay sa kikita umabot din. Kaya umabot lang po yan. Ang sabi ko ngayon pag yun wala man kasi pagka let's say diba
medyo regular na sa amin yung mga so hindi namin alam kung ito natin. Medyo dapat kaya kung sila sir kita nyo mo kami isang kaliyalan natin wala sa mga lugar sir ano masasabi first of all, you should go out and training at the same time. You have to follow the rules and regulations set by yung so yun dapat sundin. Chief Justice Alexander Sabi natin na disiplina natin ang sarili natin. Tulong, kailangan natin. kaya malinaw mga katisap masulihin ko ganun dapat sabi mahaba if you drink don't carry mga katisap sa pangalan niya sir si Sir Michael Saab sir pwede ba malaman bakit ka nag-member sa Enhancement skills when it comes to self-defense. Kaya naman sa ganun ng students. Sa professor, gusto ko mag-conduct ng research na connected sa being God-educated students. ayun sir, bali sir, as a professor, Yes po, as ownership natin. Lalo na kahapon, I watched the video of Senator Miguel Zubiri na planning to enact a law sa gaya na sa Amerika, yung benchmark niya sa Amerika, yung Castle Doctrine na tinatawag. Hopefully, ma-approve ni Senator Zubiri. So, tingin nyo sa mga nangyayari tingin nyo ba talagang kailangan Yes po, for our protection, for the protection of our family, kailangan po talaga. Naniniwala rin po ako sa cardinal rule in vaccine na sa gun owner, we have to protect ourselves at all times. sir, ano panawag nyo sa mga Be responsible, hindi natin yung tempo natin, isipin mo natin ang consequence bago natin gamitin yung firearm natin sa kahit anong bagay. Salamat po. Mga ka-G-Shop, ngayon kapiling natin si Sir Jox Primo ng Spinelli World Class Defense, no? Sir, pwede ba pakikwento mo ano ba ang pinag-iba itong Spinelli World Class Defense kaysa sa ibang mga gun store dito? Okay. Ang Spinelli trading, ang pinaka-ano namin is World Class Defense kasi nag-start kami before kinikater namin yung mga police training at saka yung mga army training at mga tulad na sa BGMP, yan, pinupuntahan namin yung mga trainings at yung kami nagbibenta. Ayun. Yung mga gagraduate noon, inaanok namin sila na mag-avail ng kanilang personal firearms para pag nag-duty sila, kahit hindi pa sila na-i-issuehan ng government issues firearms, meron din silang sarili. Ayun. So Sir Jox, kasi napakarami ng mga gumagawa ng baril, siyempre kayo, meron kayo. Ano pinag-iba nito? Kasi dati may sinasabi pagka yung baril, hindi original, teka-teka.
Ano ba ang pinagkaiba nun? Sa ngayon, kasi ang dami nang gumagawa ng mga firearms. Yeah, mabuti na tanong niya. Kami, Spinelli Trading, kaya medyo naghahanap kami ng mga kakaiba na sa paningin ng ating mga buyer. So, we come up, dati kinikere natin yung gawa ng Israel weapons industry. So, kinikerry nyo yun? Yes. Baka sinabing Israel na maganda. Yeah, it's a battle-tested firearm. Kasi talagang yung baril na yan, ginagamit ng mga Israeli Defense Forces. At in fact, yung mga baril na yun, tayo po ang nag-supply sa mga law enforcement. Major namin, yung PNP, more than 80,000 assault rifle ang deliver natin sa kanila. So, sa makatwid, itong Espineli, yung ginagawa nyo, karamihan dito ang pyesa, puro galing Israel. Yes, mostly Israel. Mostly. Pero may Philippine din. Hindi po. Puro imported po yung So, totally? Totally. Overall. Ayos. So, sir, yung about do sa mga lakas ng baril na Espineli, about 9mm, 45, etc., short and long firearms, kumpleto ba kayo? Ang kinikere namin, meron kami 9mm tsaka 45 and 5.56 caliber. Sometimes merong 7.6 ito rin. Hindi, katulad na, meron kasi yung nakita yung 10mm, meron ba kayo ganun? Wala po kami noon. Pero I think yung local manufacturer natin, si Armscore, meron siyang ganun. So kung kayo kasi hindi naman local manufacturer, transported nga. Yes. So iba ang ginagawa yung mga ikakalakas ng baril. Opo. So ang pinakamalakas nyo sir na ginawa na baril, anong klase? Yung pinarating namin dito, yung mga recently, tulad nung galing sa Turkey na 5.56, yung trial arm na semi-automatic rifle. So sir, saan natin pwede ikumpara yung mga short firearms nyo? For example, anong baril nyo ang pwede natin i-compare sa Magnum 357 or Magnum 44? Okay, ang Magnum 44, usually yan revolver na firearms. So meron kami ditong kinikerry na 44 Magnum, yung gawa ng Colt. Legendary. Pistolized? Hindi po, revolver po. Revolver din? Yes. So, Israeli made in? No, Colt is made in USA. USA? Yes po. Meron kayo nun? Meron din po kami nun. So, kinikerry nyo nun dito? Yes, sir. So, bali, Sir Primo, ang gawaan nyo is from nasa Israel pa, not here, wala rito? Ikukure ko lang, hindi mo kami gumaga. Nag-i-import po. Nag-i-import? Yes. Ayun. We import products like coming from Turkey, coming from USA, and some coming from Israel. Yun, kaya nakakasiguro tayo na quality. Yes, sir. Dahil ini-import. Battle tested. Ayun. Most of them, yung mga rifle na at saka pistol na binibenta natin dito sa Philippine market, mostly they've been used by the police of the country of origin. So, Sir Jox, tingin mo sa ibang mga gun store dito, comparison lang dito sa Espineli? Actually, pagdating sa mga baril, pare-parehas lang ho kami. But the only thing na nag-edge kami yung services na ino-offer namin sa mga kliyente namin. Sa aming dito kasi imported, so usually hindi kami makakapagbigay ng after yung warranty ba. But sa amin, we extend our service warranty. Ayun. So kahit na yung baril na binili mo sa akin 5 years ago na, pag pumunta ka sa amin, hindi ka namin itatamboy. We welcome you na kung ano man yung problema, pag-usapan natin kung ano yung pwede natin itulong, ibinibigay natin. Pero Sir Jox, actually, pag alam ako, bumili ko ng baril ngayon. Gano'ng katagal ang kanyang proseso? Hindi proseso kasi kung may LTAP ako, okay na, di ba? So I mean yung guarantee niya. Actually sir, yun nga, hindi kami nagbibigay ng 1 year guarantee. Walang ganon. Kaya kung sa amin mo binili yan, kahit nga sabi ko 5 years ago mo binili yan, na nagka-problema at dadali mo sa amin. I-entertain nyo pa rin. Yes. Kahit sabihin mong old model na yung baril. Yes, sir. So sir, dito naman sa Pilipinas, saan ang opisina rito na Espineli? Okay, located po yung main office namin sa Krami Arcade Building. Sa may Boni Serrano. Katapat po siya ng Camp Krami. Gate ng Camp Krami. Tapos meron kaming branch sa Makati Square. Ayun. Sa basement po. So, about naman sir sa mga sa price, no? Kasi
meron dyan, mura lang. Makakabili ka na ng almost kahit 15,000, 12,000. Ang Spinelli, anong pinaka-affordable yun, ang mura na pwedeng bilhin ng isang gun owner? Mayroon po kaming as low as 30,000 Minimum? minimum. Yeah, I mean, pinakamababa na siya. Mababa na po yun. Anong klaseng baril yun? That is made in Turkey, yung Krala PR-19. It is a copy of Glock 19 pistol. Glock 19 siya. So, Yes. pinakamura. Pinakamura. Ang pinakamahal yun sa short firearms. Sa short fire, meron po kami dito yung pinakamahal, yung ginamit po ni John Wick doon Wow. sa pelikula, yung Pit Viper. Oo, maganda yun. Nagkakahalaga po Maganda. yan ng 1.7 million. Naku po, 1.7 7. billion. Yes. Naku po, Diyos ko, yan, mga ka-G-Sap. Nakita sinabi ni Sir Jokes. Baka naman nag-joke lang kayo. Ay, hindi po. Ay, hindi. Jokes po yung pangalan ko, pero seryoso po. Ayun. So, sir, yung mga ganong klaseng baril, tingin nyo, for example, gun owner ako, advisable ba na ganong kamahal ang biling ko? Well, ang firearms kasi, prestige po yan. Ibig sabihin, yung mga kliyente natin, matidistinguish mo yung mga kliyente na kung nasa upper level. Ganun. At saka sila, napansin ko dito sa atin sa Pilipinas, pag halimbawa may pera ka, pare-parehas kayo may pera, pero nag-i-edge lang kayo doon sa mga binibili niyong gamit. Pagandahan. Yes, so yung iba, madaling bumili ng ng pondo kung may pera ka pa, bumili ng mga ibang bagay. Pero sa firearms, may kakibat na responsibility ito eh. Hindi siya yung bastang ibang gamit na pag binili mo, over the counter. Hindi ho. Dadaan tayo sa proseso. May proseso. Kaya nga po yan, pag kumuha ka ng LTAP, inyunyuro ka, baka mamaya may tama ito mo, di ba? So, hindi ka bibigyan. Babagsak ka ron. Babagsak ka doon. So, ito kahit may pera ka, kung mayroon hindi ka qualified, hindi ka pwedeng bumili. Ayun. So, talagang yun ang SOP. Yes. So, yun ang distinguish ng industry na to. Kasi yung mga baril, gamit yan na may kaakibat na responsibility. Kaya nga po yung grupo natin, yung Gun Safety Advocates of the Philippines, yan po yung pinupromote natin. Correct. So, Sir Jokes, tingin mo kung sakaling ako may pera, so, advisable na rin na bumili ko ganun kamahal kasi talaga namang quality. Actually tayo, it's a man's toy ito eh, yung baril. So nung bata tayo, gusto natin magkaroon ng isang bagay na hindi natin mabili kasi wala tayong pera, wala tayong pambili. Pero ngayon na may pera ka na, ay yun na yung pagbibigyan mo yung desire mo. Sa bagay, kahit yung bata tayo, gusto natin yung magandang klaseng baril na laruan, di ba? Merong mumurahin, siyempre yung magandang klase. Yes, sir. So, ganun din dito sa man's toy natin. Yes, sir. Ayun. So, yung mga ka-G-Sap, sinasabi ni Sir Jokes, So, Sir Jokes, may advice mo sa ating mga gun owner na partikular na pupunta rito sa Spinelli para kumuha ng inyong mga firearms? Okay. So, sa mga gun enthusiasts na katulad ko po, katulad namin ng GSAP po, kami po, ang services na in-extend namin is beyond doon sa kayang ibigay namin. So, dito sa amin, makakasigurado kayo na we give utmost care sa customer natin kasi yung customer ang buhay mo namin. So yan mga ka-G-Sap, malinaw. Sinabi ni Sir Jokes, hindi sila nagbibigay ng guarantee at pag sa kanila kayo bumili, kahit 10 taon nyo nang binili, pagpunta nyo sa kanila, i-entertaining kayo. So walang problema, mag-uusap na lang kayo. Siyempre kung old model na yan, as long na mahirap ang kunin ng pyesa, gagawa sila paraan para magkaroon ng pyesa. Tama ba yun, Sir Jokes? Tama po. Meron ho tayong collaborate na mga gunsmithing. Yun. So, kung pwedeng gawa ng paraan, ginagawa po ayun. So malinaw po at ito hindi basta-basta po klase ng baril. Ito po ay talagang ini-import po from Israel pa. So kaya mga ka-G-Sap, mabuhay po si Sir Jokes at ang Spinelli World Class Defense and Elite Safety. Thank you very much, sir. So ayan po mga ka-G-Sap, ayan po ang Spinelli. Ayan World Class Defense. Sir And Roselo. safety. Oy, sir, thank you. Thank you very much. Yan, and elite safety. So, malinaw po, kanina sa pagkikipag-usap natin kay Sir Jokes, na ito pong mga guns nila ay import from Israel. So, kaya nakakasiguro tayo na branded, hindi tayo mapapaya. Hindi ba ito, sir, yung pinutok? Teka lang. Ayan. So, malinaw po, kasi noon po kasabihan kapag binili sa ganito ng teka-teka. So, ito hindi. Kaya nakakasiguro kayo. At kung nabili nyo na ito, more than 5 years na, pwede pa kayong pumunta, bumalik at papaayos dito yung baril. Siyempre, pag-uusapan nyo kasi pag old model na, kahit naman sa sasakyan, pinag-uusapan na. Okay mga ka-G-Sap. Yung magazine nito, interchangeable sa parts ng Ito siya, sir. Sir Jokes.
So siya po, yan po yung nagawa ng Spinelli. Medium 30. Ganda, handing-handi lang siya. Kaya sigurado sa gripping mo, okay na okay siya. Ganyan. Oh. Ganyan kaganda. So yan. So ito ang price niya. Murang-mura lang. Oh. Di ba kung may LTAP lang ako kung papayagan lang ako bumili kahit wala LTAP, kunin ko na kasi di po pwede. Mayayari sila Sir Jokes dito. Mahirap naman yung magpahamak tayo na ibang tao, di ba? Mahirap. Yan. Kaya tinetesting po ni Corixman yung ating gawing Spinelli, no? Long firearms nila yan. Long firearms nila yan. Tinetesting po yan ni Corixman. Ayan, no? Ayan po, ayan. Ready! Hop! Ayan. Sapul na yun, sigurado. Yan, tinetest niya. Mga imported daw yan, lahat hindi ho yan local limit. Yan, si Sir, yung taga-NBI yan. Okay, so mga ka-GSAP ngayon, may kasama tayo, no? Kasama rin natin sa GSAP. Ito hindi lalaki, babaeng babae, girl na girl. Si Ma'am Lala Charlie ng MMDA. Ma'am Lala Charlie, good morning. Hi, good morning. So, Ma'am Charlie, as a MMDA personnel at nagpunta ka sa GSAP, ano ang pagkakaiba? Kasi para bang GSAP puro halos lalaki compared sa MMDA. Ano ang pagkakaiba? Actually, wala namang pagkakaiba. Ano lang kasi dito is yung unity. Katulad din ng trabaho, unity tayo. Yung supporting natin sa bawat isa sa atin. And also to promote a safety na workplace and a safety and legal gun ownership dito sa atin sa Pilipinas. So, as MMDA, legal ba kayo na magdala ng firearms sa bawat Actually, kaming mga nasa MMDA is hindi kami authorized. Pero, as a personal unit mo, pwede naman. Ayun. For your personal protection, security, lalo na ngayon is, para sad to say, maraming traffic enforcer na napapahamak, nasasaktan, nakikita niyo naman sila. So, pero, hindi ba po pwede na naka-duty ka as MMDA ka, may personal ka, dadalhin mo yung firearms mo? Hindi ba po pwede ganun? Actually, sir, nakakonceal po yung unit namin. Hindi siya pwedeng i-display kasi hindi naman, wala kaming inherent power na tinatawag. Pero in case of critical and crucial, pwede siguro. Pwede naman siguro. As long na may permit, may lisensya. Opo, basta kompleto tayo ng PTC, LTAF, and FAS. So yun yung mai-engage ka lang. Pero pag hindi, naka-keep lang siya. Naka-keep lang siya. So, as MMDA personnel, babae ka, syempre, may kasama ka rin mga lalaki. Hindi ba nagkakaroon dyan ng pikuna na syempre babae ka, lalaki mo, nagkakatuksuhan hanggang sa mapiko ka? Wala bang ganun? Actually, minsan, ang tuksuhan di natin may iwasan yan. Pero syempre, mas habaan natin yung pangunawa, pasensya. Hindi lang basta sa trabaho, even sa mga naa-apprehend ko, may mga, hindi tayo, yung ano may level ng thinking, nandun talaga yung maximum tolerance sa binawa. So, kung sa mga na-apprehend mo, wala ba yung nagmumura sa'yo, sisigawan ka ng hindi tama, etc. So, anong ginagawa mo pagka Actually, gano'n? most of the time na-encounter ko talaga. Namura ka na? Nadadominant ako ng lalaki. So, ano ginagawa mo? So, ano ko pa rin siya in a proper manner, in a proper way, para mas, kasi ang isang natikita, may resentment kasi. So, pero hindi dumating sa point na napatulan mo siya? Hindi naman. Hindi naman po. Huwag natin ipapakita sa mata ng mga sibilyan na nagtatalo yung mga kapa-uniforme or kahit sibilyan na kaharap mo. Kasi we are public servants. So, kailangan natin i-present sa kanila na high standard pa rin tayo na good governance. About sa mga ina-apprehend mo, for example, nilait-lait ka, kasi mayaman yung bang sobra na panlalait sa'yo, hindi ba dumating sa point na nag-hyper ka rin? May circumstances na nasa approach, pero darating din tayo sa point na kailangan natin i-handle yung mga ganong moment, ganong scenario. Ayun, so talagang parang tingin ko, parang hindi ko matatanggap na gano'n, baka mag-hyper ako. May circumstances talaga, tao lang tayo pare-pareho talaga. Malay natin, baka may problema siyang dala-dala, na resentment sa'yo, or something like that. Hindi natin alam kung anong kwento na pag-alis niya sa bahay. Pero sa
paglabas mo sa karsada, Lala Charlie, wala bang dumating sa point na nasaktan ka o ano? Walang gano'n naman. Kasi may nakikita ko before, mga traffic constable na lalaki nasasaktan eh. Pero ikaw babae, wala ba? Nakakapwa babae, sinaktan ka, wala naman. Actually, wala naman kasi yung mga kabady ko, hindi naman ako naiwanan ng walang kasama. Napoprotektahan naman din nila. Yun naman din yung parang ganito rin sa GSAP, pinoprotektahan nyo rin kami mga syempre. kababaihan. Although na kaya namin, pero iba pa rin yung lakas ng lalaki, dominant eh. So, sa GSAP, Ma'am Lala Charlie, how will you implement GSAP doon sa inyo, sa mga kasama mo sa MMDA? Nagbibigay ka ba ng briefing sa kanila, etc.? Actually, if regarding sa briefing naman, they asking me na paano ba maging gun responsible? Unang-una kasi hindi na pwedeng mag-may-ari ka kagad ng baril na wala tayong sinusunod na protocol. Nakaka-curious sila paano magkaroon ng baril, magkaroon ng security sa sarili mo. May iba naman na hindi na kailangan dahil gawa ng baka makapahama. Kasi ibang ang baril kasi is talaga namang nakakapatay talaga ng tao. So, nagtatanong busy sila sa iyo, pero wala ka bang plano or hindi mo ba planong schedule na magkaroon ng seminar workshop sa kanila? Sinabi ko yun kay Kuya Enrico regarding that na let's spread the awareness and spread the knowledge regarding sa gun responsible para naman na kaming mga nasa government entity is naging aware kami at balang araw na maging responsible na magkakaroon din sila. Sigurado yun eh. Magkakaroon sila na kapag gun ownership ka na, nandyan na yung papasok sa isip mo na magiging responsible ka na, hindi ka na pwede yung utak civilian ka, yung mainitin ng ulo mo. Doon mo masusubok yung tawag dito, yung pasensya mo. So bago pa man sila magkabaril, alam na nila? Alam na nila. Wala nang problema. Wala nang problema. So kung magka-problema, nasa sa kanila na. Ayun, nasa tao na po yun. Human error na yun. Ayun. So, ma'am, kailan plano na i-conduct yung seminar workshop sa mga MMDA personnel? Kailangan kasi may process tayo dyan eh. Dahil nga, entity ng ahensya namin, may mga proseso tayo. Hindi naman pwede na conduct tayo. Hindi naman ganun. May proseso po. So, kailangan dumating pa sa taas yun. So, formal letter, etc. May formal letter po tayo regarding po siya. So, as babae, as member ka ng isang gun safety advocates, ano may advice mo sa mga gun owner? Ang ma-advise ko sa mga gun ownership na mas humaba pa pasensya nyo. Nakakatikas naman talaga pag may baril ka. Pero lagi nating i-equip yung knowledge kung ano yung natutunan natin. At higit sa lahat na ang baril is for personal security, hindi panakot sa iba. Okay, yan po si Ma'am Lala Charlie, no, ng MMDA. Mabuhay ang GSAP. Thank you, mga boy ang GSAP. I'm Lala Charlie. Thank you. Alright, magandang araw po sa ating lahat. At muli po ang inyong lingkod ay nagpapasalamat, no, kasama po ang ating kapatid na Bogart Turer sa mga member po ng Gun Safety Advocates of the Philippines at ng Protection Agent and Security Group of the Philippines sa inyong pakikisa sa ating first meet and greet na atin pong pinagsama-samahan sa 32nd APAD show dyan po sa SMX MOA sa Pasay. Ang ating pong pagdalo sa APAD show ay isa pong pagpapakita ng ating suporta sa firearm industry, no? Sila po ay ating partner pagdating po sa usaping responsible gun ownership. At muli po, ang inyong pamumuno ay nagpapasalamat sa lahat at tayo ay naging masaya sa una nating pagsasama-sama. At muli po, patuloy nating suportahan ang firearm industry at ang APAD, no? To God be all the glory. Mag-iingat po tayo palagi.
Mga kagisap, nandito na kami ngayon sa SMX sa Mawa. Congressman. Si Congressman sa kaya asawa na. Nandito na kami, meron niya yung parang gun show. So bakit ito, kompleto na kami si Martin, kasama. Si Congressman. Si Congressman. Yan, pumasok na kami rito. Nandito na kami sa entrance, no? Ito, 1GP. Ang kami ang kami rito. Yan. Yan si Congressman. Yan, mamaya-maya. Natin na yung photo. Kaya natin. Yan? Kami. Dito na kami sa SMX. Ito yung kafan. Kami ito natin kasama sa GSA. May sige yung Marvin sa likod ko. Yan. Kasama natin sa TISA. Ayan, nandun lahat kami. Ang lalaki niya, no? Kumpara doon sa isa, ha? Marami yan. Ang lalaki. Ha? Si TISA, walang pangit, oh. Diba? Wala kayo nakita ang pangit. Ayan, ang lalaki, oh. Talagang pag-TISA, talagang lahat. Ito. Si Mayor. Flyway. Ay, pare. Interview ko si Mayor Boler, tsaka si mamaya. Tsaka yung mga Uwi na ka na. Sige, puna ka na ito. Puna ka na. Sige na. Sabay na tayo. Yan, no? Mabuhay ang kulto. Ay, kulto, G-Shop. Talaga, kuya, oh, Stanley, oh. Yan, yan ating mga ka-G-Shop, oh, yan, mapasok na sila. Doon sa loob, mga ka-G-Shop, makikita nyo iba't ibang klase ng baril. No, talagang maglalaway po kayo. Mamaya, itayin natin. Ayan. Ayan, si Mayor Boler. Mayor Boler, good morning. Ayan, si Mayor Boler, yan. Yan, bibili si Mayor ng baril kayo. Siguro 3. Tatlo, yan. Ayan, yung mga taga-PSG natin, SJP. Yun. Yung taga-Malabon si Kuya Pamplona. Ayan, yan. Oh, taga-Tinahero siya. Ayan, oh, ayan, may ticket na, oh, lahat sila, may ticket na, ayan, oh, ayan, sige, Fabiano, ayan, taga-Malabon yan, ayan, oh, ayun, ayan, si Kuya Alan, ayan, si Kuya Style, taga-Malabon lang yun, ayan, sabihan, ayan, si Sir, Kuya, ayan, ito yung gagandang lalaki ng taga-Gisa po, ng pangit ha. Wala pa ako nakikita ang pangit, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan, mga taga-Gisa, ayan, oh. Batang-bata, oh. Ayan, si Kuya, oh. Ayan, si ate, yan ang asawa ni Congressman, ayan. Si ate, ayan, sila ate, ayan. Ako, oh, ganda, oh. Oh, di bale, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Yung may sir na ticket lang. Basta, ay, lalatakan. Ayan, ayan po si Congressman. Ayan, si Sir. Ayan, si Congressman. Oh. Thank you. Ayan. Ayong kasama nyo?
Malapit na, malapit na. Ano sa parking na? Ilan sila? Mga PSGP natin, PSGP. Sige, kalawang po. PSGP. Mga tao yan ni Kuya Bogart. Sir. Sir. Tingnan niyo naman kung mo yung ating mga information, gaganda oh. At yung mga pumapasok, magagandang lalaki rin. Saan ka pa? So, nagagad sa entrance pa lang yung 250. Si Ma'am SG, baka gusto mag-member sa PSGP, ma'am. Pwede ka mag-member dito. Kay Sir Bogart, ayan oh. Ayan, ating, ito, pati SG, ang ganda oh. Ay, rin ako ng para. Ay, wala ako, oh. Samayan naman yung security guard sa kapatid sa sinil. Dapat ang ating mga 5'9". Alagay ko sa sasakyan ko. Nakuha ka na? Yan, tuloy-tuloy pong pasok ng mga taga-G-Shop at PSGP. Yan. Yan. Hop, nawalog ma'am. Ano sila? Kaya kita nyo naman. Marami. Marami po. Sige. Ayan yan, tigas. Ayan po. Si Kuya Marvin Villoso. Si Kuya Marvin Villoso. So yan po mga ka-G-Shop, yan po yung mga baril dito. Ito sa Trust Trade, ayan, Defense You Can Trust. Ayan, yan po yung kanilang mga firearms. Ito po yung long firearms. Ayan po, ayan. Ayan, tinitingnan natin kasama sa ka-G-Shop. Ayan, tinitingnan sila dyan. Ayan, sa Trust Trade po yan. Ayan, yan sa Defense You Can Trust. Ayan. Ito po yung kanilang mga short firearms. Ayan po. Ito, short firearms. Yan, ito po yung mga kanilang sales lady. Ayan po, ito yung kanilang mga baril. Ayan, oh. Ayan po, oh. Ayan yung kanilang mga baril. At ayan po yung price, oh. 59,000, murang-mura. Ito pa isa, ayan, Black 43X, R, FSMUS. Ayan po, ayan, yan yun. Ayan ang kanilang mga baril dito. Ito, medyo mahal ng konti, 52,000. Yan, Glock 41. Ayan, yan po yung kanilang mga firearms. So, maganda. So, maglalaway talaga kayo, maglalaway. Ayan, nakakalaway. Ayan, nakakalaway. Ayan sila, yung mga sales clerk ng Trust Trade. Ayan, ito nyo naman. Ayan. Ito yung kanilang mga long firearms. No? Ayan, kanilang mga long firearms. Ayan po. Kita nyo yung mga long firearms nila. Ayan, no? Ayan, yung kanilang mga long firearms. Ayan, yung kanilang mga long firearms. Ayan po, dito yan sa Trust Trade. Defense You Can Trust. Ayan. Harap ka dito. Ayan, si Kuya Marvin tumitingin ng firearms. Mukhang kukuha, oh. Ayan, oh. Mga kuya, ayan, oh. Si Kuya Marvin. Ayan, ayan, oh. Bagay na bagay sa'yo. Kunin mo na. Ayan, mamaya kukunin daw ni Kuya Marvin. Ayan, ganda. Ayan, may magazine po yun. May magazine yan, may magazine. Laki ng Trust Trade. Black 45. 165,000. Bumalik sa akin yung 8 plus 1 shots yan. 9mm Nauwi ako sa Black 45. Maganda. Tingnan presyo, maganda rin siyempre. Diba? Daming balita dyan. 45, caliber, 71,000. Sa Trust Trade po yan. Ito, 108,000. 45. Pero may naman ako sa Black 45. 9mm. Tinulak ng pagkakataon. Yung 74,000.
Yes sir, good morning. Muna nila yung mga price, pero maganda, kita nyo, mga pang-ano siya. Maganda. Yan po ang firearms ng trust trade. Ayan. Depends, you can trust. Ayun, no? Yan yung mga kanila sales agent. Yan. Yan, baril nila. Maganda. Mas muna, 32 lang. Ayun, 32K lang. So, marami ho kayo mapipili rito. Yan, may 28,000. Ayun, may 28,000. So, may mura ho sila. No? Yung kaya. Affordable niya ito, 27,000. Yes, sir. Good morning, sir. Ito, tingin ko ito maganda. Yan. 61,000. Yan. Magnum 44. The most powerful gun in the world. Ganda. Yan, Magnum. Mga Magnum po siya. Ito po mga Magnum ng Tantaurus. Ito, Magnum 44. Ayan, sila sir. Tumitingin na sir. Sir, meron doon ako nakita Magnum 44. Ang ganda. Pang-elepante. Pang-elepante, sir. Ayan, sila sir. Tumitingin dito yan. Kami titingin yan. G-Shop, sa trust trade pa rin, ayan, talagang ang daming ng trust trade, ayan, kita nyo, yung mga kanilang firearms, short firearms po yan, ito pa, mga short firearms nila, ayan po, ganyan kaganda sa trust trade, ayan po, ayan, ayan, sa trust trade niya, sila ma'am, bumibili sila ma'am, ayan sila sir, bumibili na pa rin, featuring everything from cutting-edge platforms to essential sports gear. Your ultimate shooting, outdoors, and tactical experience starts right. Ito po yung kanilang long firearms, ayan, ng trust trade. Depends, you can trust. Ayan, ito yung kanilang long firearms, ayan, maganda rin, no? Ayan, kinautuwa siya po, ayan. Ay, maganda. Kaya naman yan. At yan po mga presyo, murang-mura na. Saka nakakita ng ganyan na halaga is 89,000 lang. Ay mga ganyan, nasa 100 na. Ito siyempre upgraded yan, kaya medyo mataas yan. Ito 92 lang, kita nyo. Kung meron ka dyan, matatakot sa iyo kapon. Kita nyo, mumura lang. Yan po ang trust trade. Yan, inangat ni Kuya Marvin. Titignan niya kung bagay, kung kaya, bibili niya yan. Ayan, Kuya Marvin. Sanlamsam ko, pwede na rito. Lagay na sabitan yan, sabitan yan, ayan. Ang ganda, Pero makikita nyo quality, di ba? Ayan ang trust trade po. At eto, kita nyo yung long firearms nila, kuya, Gaganda, ayan, ayan. Ayan, mga ka-G-Shop natin, tumitingin yan, ayan. Ayan, may napili na ba kayo, kuya? Meron na. Ayan, may napili na raw sila, ayan. Ayan, sa G-Shop, ayan, Ayan, katulad doon. Magaganda, tsaka mura lang ang presyo. 92 lang. Kita mo, pero 92, meron ka lang nung firearms, isipin mo. 92 lang yan, pero may long firearms ka na. Ang ganyan kaganda po sa trust trade yan. Kaya naman ang mga kaalalaman natin, trust trade, mga R-score, yan, marami po yan. Saan ba yan nyo? Yung stock? Sir, stock. Interest po kami, sir, sa... Ayan. Baril na. Ito mo, 36 lang. Meron ka ng 45 caliber ng Taurus. Ayan. Ito, 357 to mabangis. Ayan, Magnum 357, the most powerful gun in the world. Ayan, Magnum 357, itong Taurus na to. Yung po, 9mm pistol, ayun, 9mm Taurus. Ayun. Ito, Magnum 357. Ito po maganda, the most powerful gun in the world. Ayan, Magnum 357. Ayan po, 36 lang, Kita nyo, murang-mura. Ayan yung mga bala nila. Yan, ito po puro firearms ng Hatsa. Ang palaya mo sa'yo? Firearms nila, mga shotgun. Ay, kay Mami. Ito sa shotgun. Pakbet. Ayan, ito yung mga iba pa yan. Ito ang mga airguns pa yan. Airguns company. Ito maganda. Airguns naman po yan. Hindi, ito po yung kanilang mga short firearms. Yan. Ito po short firearms. Ayan. Yung mga short firearms nila. Ayan. Mga ka-G-Shop natin. Tumitingin din sila. Ayan. Mga kuya natin. Ayan. Mga ka-G-Shop. Airgun yan.
Brand ng baril, ayan po. Ito, iba naman to. Yan yung Canix. Yan, Canic, yan. Superior Firearms. Yan. Yan po, yan. Iba naman. Ayan, tumitingin mo si Kuya Marvin. Mukhang bibili na talaga si Kuya Marvin. Gustong biling-bili na ng firearms. Problema, wala pa siya LTAP. Kaya hindi rin siya pagbibilan. Yan. Kasi dapat may LTAP ka na. Ayan, ayan. Tingnan ni Kuya Marvin. Yan, gusto mo na ba yan, Kuya Marvin? Pero may LTAP ka ba? Wala ka pa LTAP eh. Kumuha mo na LTAP. Meron dito. Mamaya, tingnan natin, ha? Good morning po. Colt. Kanilang Colt. Ayan. Ayan, mura. 188,000. Ito po mga Colt po ito. Sabihin, talagang original na Colt. Colt po yan. Ayan po. Colt. Ayan. Merong pistolized, may revolver. Ayan, binilig ito. Maganda. Laki. Ayan po. Ayan po mga Colt nila. Ito, revolver po yan. Long firearms. Ayan po. Long firearms yan. Long firearms yan. Shotgun po yan. Ayan. Okay. Ayan, mga shotgun po yan. Mga shotgun po yan. Ayan. Lang. Ayan. Parang grenade launcher ang itsura eh, no? Last unit na pala yun, no, mga kapatid. Ayan, last unit. So, wala pa. Huli na yan. Pagka may bumili yan, wala na. Siya na lang meron. Ito, shotgun po ito. Hindi ko nagkakamali. Ayan, shotgun. Ayan. Nakita kami, kala mo, ha? Ano po yung mga short firearms nila. Ayan. Ayan po mga short firearms nila. Ayan. Ayan, si Sir Corix, oh. Nandito na, Sir Corix. Hinahanap pa namin yun. Ayan, si Corix man. Usap. Sa group chat natin. Gusto ni ating mas malaki. Kasi, puro short ang kanila. Kaya siyempre, malaki ang I-feature natin. Ayan, yung kanilang mga seminong firearms. Hindi naman siya ganun kahaba. Pero hindi siya bulky. Hindi siya masyadong bulky kahit na siya ay long firearms. Tama, sakto lang. Sakto lang siya. Yan, sakto lang. Hindi siya bulky. Ayan. Asawa namin sa Ayun, si Kuya Style. Si Doc May. Si Doc Misu. Ayan, si Doc. Ayan, Doc. Teka, lagay mo muna to, Doc. Sige po. Yan. Isipin nyo, galing pa si Doktora ng Mindanao. Dok, sabihin, lumuwas ka pa. Bumiyahe ka pa from Mindanao. Opo. So, tanungin lang kita, Dok, as a doktora ka, di ba? Opo. Bakit sumali ka sa isang gun club tulad ng Gun Safety Advocates of the Siyempre, Philippines? para naman sa aking sariling protection yun. So, sumali ako dito dahil gusto ko ma-empower yung mga kababaihan. Sa mga taga-Mindanao especially, no? I am advocating women empowerment. So, yung responsible gun ownership is pinaghalo ko na rin. So, we have Project Gabriela Silang, which is empowerment, women empowerment. So, dito, binabalansin natin yung kahalagahan o yung kaibahan, sabi nila, yung lalaki ka man o babae. So, dito ini-equal ko, binabalansin natin. So, kung gusto nyo pong magkaroon ng advokasya tulad dito, women empowerment, join na po kayo sa Gun Safety Advocate of the Philippines. I don't want to mention my old advocacy. Nagkamali lang ako, tao lang. Sorry po. Sa doktora, ano ang pagkakaiba sa profession ng doktora dito sa GSAP, sa gun Yes, kasi I am also advocating mental health. I am a professor also sa isang school ng university sa International Studies Program. My doctorate degree is all about education. So, I'm also advocating mental health. So, through information, kasi we know that if you have mental health state, well-being, mababalansin ko yun, especially yung protection, yung pag-unawa mo kung paano i-escalate yung isang situation. So, kailangan mas mataas yung ating mental health para
magkaroon ng ng mabuting ang tawag nila, para sa hindi ka mawawala sa advocacy ito. Kailangan yung mental state mo is above. So, doktora, kayo ba may internal medicine ba kayo? I'm not an internal medicine. I am a psychology graduate. I am a physician before. And of course, kaya nga po nag-advocate mental health sa different So, you're a psychologist. So, nababasa ni doktora, mga ka-G-SAP yung nasa isip ko, psycho. So, doktora, from lumuwas ka galing Mindanao. So, ano masasabi mo sa pagluwas mo rito para jumoy dito sa event? Siyempre, hindi lang po ito isang beses. This is my third time. Last year in Mindanao. So, nagkaroon din ako ng exposure ulit sa Armed Defense Morning Show. Kumbaga, ina-highlight yung responsible gun ownership. So, pakiramdam is, empowered. Ayun. So, panawagan nyo, doktora, sa lahat ng mga gun owner. Panawagan ko sa lahat ng mga gun owner, be responsible. And always de-escalate the situation. Meron tayong power of mind. Kailangan gamitin natin bago tayo puputok. At syempre, i-empower mo rin yung community mo na maprotektahan din yung ibang uri ng tao. Okay, mabuhay ang G-SAP, doktora. Mabuhay ang GSAP at mabuhay ang GSAP Mindanao. Ayun. With my leadership. Thank you. Ng mga largabista, telescope, ng mga baril nila, ayan, telescope, yung mga gusto maglagay. Ayan, ito yung mga accessories po, mga langis, yan po ay from Arms Corps. Ayan, Arms Corps po yan. Ayan, from Arms Corps, ayan, kanilang mga agents, si ma'am, yun, si ma'am. Ma'am, kaway-kaway ka lang, ma'am, yan. Kaway, yan po ang mga agent. Yan po yung mga magazine ng Arms Corps Philippines, yan po. Ayan. Ito po yung kanilang mga holster, mga quick draw. Hindi pala quick draw ito. Ayan. Mga holster po nila. Ito po yung kanilang mga firearms. Halika, dito po tayo. Ayan. Ito. O kuya, hawak ka. Ayan, yan po ang kanilang mga long firearms. Ayan. Airgun po ito. Airgun po ito. Ayan. Airgun po. Yan po mga airgun. Ayan. Dito dyan kayo mabili. Ito po yung kanilang mga baril. Yan po. Ayan. Ayan, magaganda rin po. Ayan. Ano, kayo Marvin, hawakan mo. Malaki. Ha? Hindi, balit lang. Ba't malaki hawakan mo? We're giving away some truly fantastic prizes here at the 32nd Defense and Sporting Arms Show. To enter the raffle, simply fill out the back of your purchase ticket and drop it in the official box located near the main entrance. So, bros, puro na open exclusively to guests with purchase tickets. Like yun. So ito po mga G-SAP, airgun po yan lahat. Yan po, nakita nyo, maganda ka lang mo, live eh. Alam mo, pang sniper, pero airgun po siya. Yan ha. Yan po ang ano lang. You stand to win ammunition containers and gun oil. Tapos sabay arms ko na bag. Ito po yung mga live. Maganda rin ang mga live nila. Courtesy of Lurton Leathercraft Guns and Ammo Enterprise. Yan. Mga live, ayan. Ticket number 106, Alan P. Ticket number 20083, Vincent Nieto. Ticket number 20083, Sir Vincent Nieto. And ticket number 18973, Efren Cortavio. Ito po, mga may, ito ang mga ano po ito, mga Please make your way to the information room. nag-grip po lang siya. Telescope. Mga telescope po yan. Telescope. Ito po yung kanilang mga long firearms. 559,000. Ayan. Tapos mayroong 108,000. Yan po yung 108. Yun po is 559. Ito 143. Ito yung 76, no? Pinakamura po ito. Yan yung 76,000 na yan. Dito meron yan na 132, 213, 225, 90,000. Ito po naman.
Stinger. Short firearms yan po. Short firearms. Basta lang CJ. Ito ang mga presyo po. Yan, 58,000. Yan. May 30,000. 34,000. 39, may 40. Yan po. Ito po yung Taurus. No? Taurus brand ng short firearms. Ayun po yung kanilang mga 170. Yung malalaki na ito. Yan. Yan. Ito po yung mga gadgets. Sa member natin is Colonel Sun, Regional Director ng Region Philippines. Pioneer natin sa Region. Medyo ang tayo sa madali. Ilang member ka? Ilan eh? Secret! Naka-live. Umerta tayo, umerta. Anyway, yun. Medyo maganda sa rin yung takbo. For the past 4 months na establish. So yan po, mga member natin ng G-Shop, yung natin na yan. Kuya Kabyano po, natin na yan. Ayun, dami nila. Dami nila. Tsaka ito yung mga member ng KSGP, yan sila, yan sila. Yan sa GP, yung mga security, nandiyan naman sila. So yan. Tapos ito yung ating kasama sa NBI, sila sir. Merong invento dun sa si t-shirt na invento sa yung pala sabi na kaya ko lang siya nga may sir, siguro Napunta ka sa kanya. Naman tayo kayo. Kaya pa yung nakakaya. Hindi tayo. Okay mga ka-G-Shop ha, ito yung ating kasama, si Kuya Stylo at si Kuya Romeo. Kuya Stylo, ikaw muna. Bakit ka ba nag-member sa G-Shop, sa Gun Safety Advocates of the Philippines? Samantalang may dati kang grupo. Anong grupo ba yung dati? Marami po akong grupo. Gusto ko maging kulto, dalawa kami. Ayaw. So bakit ka sumali sa G-Shop? Hindi, dati na po ako supporters ni Kuya Onyx. Simula nung ginawa niya yung OGP, siya yung nagana OGP, nakasuporta na po ako talaga. Alam ni Sir Onyx yun. Tapos? Madalas ako napapagalitan yan. After OGP, Teka lang ha. Correction ha. Pag pinapagalitan mo daw, ibig sabihin mahal mo, di ba? oh syempre, natural yun. Pag pinagalitan ka at hindi ka nakinig, ibig sabihin matigas mo yung So, Yes, sir. Ngayon, Kuya Stylo, bakit ka lumipat sa G-Shop? Alam ni Sir Onyx yung kung nasa niya, nandun ako. Ayun. So, yun lang. Kahit no question ask po ako dyan, no question ask kami dyan. Talagang parehas lumaban yan. Dami naninira dyan, pero ako, ganun-ganon lang. Kasi mas kilala natin siya. Sa bagay niya. Yes, sir. Ay, si Kuya Romeo, yung kanyang partner. Ayun, gusto rin talaga namin sumali sa kulto. Hindi, ano na? Hindi, kung nasa naman si Paul, doon ako eh. Actually, sinali niya ako sa OGP doon eh. Tondo pa rin. Ako nagpaalala sa kanya kay Sir Onyx. So, ano tingin nyo sa G-Shop ngayon compare sa dati? Actually, mas malakas. Ayun. Sakalam. Oo, solid. Yeah, so ayan si Kuya Stylo, si Kuya Romeo. Mamaya, kita kay Stylo. Kuya Kulto! Kasama daw yan, Sir. Sama-sama na, maghahanap ng away. Ay, wag. Ay, Bubusugin lang yung mga mata namin sir sa 250. grabe. So ito naman po ay dito sa Arms Corps. Ayan po ay mga presyo ng baril nila. Ayan sa Arms Corps po yan. Arms Corps Philippines. Ayan.
po sa arms corps. Po ang mga kanila short firearms ng Arms Corps of Philippines. Caliber 45, yan, 45. 45. TK100 niya kami. Gusto sir? Yun, ito caliber 40. Ito 45 pa rin ito. 40. Caliber 40. Ito caliber 40 na, 9mm. 9mm. So yan mga ka-GSAP, no? Ito ang registration pag kukuha ka. Registration, kuha ka ng bago, new LTAP or renew dito. Pupunta muna kayo rito. Tapos yan, ipaprocess po yan. Yan po, notary. Yan, process po yan. Yan. Tapos ito po yung mga guide, no? Yung mga guide po para sa pagkuha ng LTAP. Yan po, yan. Pagkuha po ng firearms, yun. Pag type 1, maximum of 2. 1,000 per 5 years, 2,000 per 10 years. Yan po, ayan. Ito, nakalagay dito, merong individual, merong senior citizen, 20% discount, military reservist, government employee, nandyan po, ayan. So, yan po ang mga halaga ng bawat firearms. No? Sandali naman po. Yan po ang registration pagkukuha po tayo ng LTAP. Ngayon po kami ni Kuya Marvin ay pipil up po ang form para sa pagkuha ng LTAP. Yan, makita nyo na maraming pa. Pipil up po na ng aming form. Si ate, si Corix pa, no? Yun, no? Tingin ng mga accessories. Kala mo, ikaw lang may camera. Kala mo, ha? Ito, oh. Ayan na, oh. Wala ako. Kumuha ka? Kaya, LTAP, ha? Para makakuha ko kahit mga limang firearms, no? Oh. Bibigay mo sa kapitbahay mo lang yun, no? Bibigay ko lang yun. Kailangan ko ako ng LTAP. Do-donate ko sa mahirap, no? Pero ang ganda na sombrero. Huwag mong ipopost, ano? Bigay ng Espinelli yan. Ito pa isa, oh. Oh, ganda na yun, oh. Ganda nito, oh. Yan, ganda, oh. Ganda na sombrero, oh. G-SAP. Oh, yan, G-SAP, oh. Bigay ng Espinelli to. Kuya, Oy, Ken! Ano pala? Ha? Ano sumama sa diplomatic na tayo? Mabiyak mo ko ng kasama. Kasama. Ay, sabi po, sama. Ako, marami ka po na namilang dito sa pera. So ngayon, bakit kayo sa privileges na issue para dito sa privileges? Para malaman din natin kung para alam natin Mga dapat gawin. So yung masasama ngayon, marami kayo mga countries. pero so far, konti pa lang, pero sa mula ganun pa rin, wish sa iba talaga malaman natin concept. So sa tingin nyo, malaki bang tulong ito na magagawa para sa Malaki, lalo na yung nahilig sa So, hindi ba kayo nagpaplano na magkaroon isang seminar workshop? Tama, pwede. Pero kailangan madagdagan pa yung libro natin. So, mga ka-G siya pa, o si Mayor mo rin, pupunta kayo ng sama. Banggitin nyo lang ang pangalan ni Mayor. Pero sa kabutihan, kailangan po sa kalokohan. Pag sa kalokohan, sorry kayo. Mga talaga sa investigation. Siyempre, kayo po sa hindi ba malaman ang pangalan ni Mayor? Kasi NBI agent, Aldrin, Saan kayo muna sa sa
siyempre, kami mga investor. NBI na sila. Bakit nag-miyembro pa kayo sa LCP? Siyempre, part of So yan, malinaw po ay ito sa gobyerno. Siyempre, kailangan pa rin ng paano yung isang kasi sa inyo, sa inyo, pagsasagawa ko pa rin sa mga program, pang-advance meron talaga basic yan, basic partnership. Then meron kami mga advanced partnership. So, sa lahat ng continuous na nakakalimutan. So, Chip, dati sa lalo na kayo katagal sa ano masasabi niyo sa pero sa inyo siya kasi kailangan ba kayo natin kailangan dapat bumalik ito Depende yan. Pero kung sa everyday buhay yan kung talagang sa pakiramdam mo ang buhay nyo talaga hindi sa risk na so hindi basta-basta kasi magiging negative yung hindi naman kasi sa lagi kami ka na bumarating sa at least pero ano yung simple lang hindi sa ticket na yan doon naman din sa operation pero sa regular mga wala ka wala hindi ba dumating sa ticket ay sa kikitan hindi ko talagang ang nagmari sa detector umabot din Kaya umabot lang po yan. Ang sabi ko ay Jonas. wala man kasi pagka let's say ba pero binaba kasi bilang mo enforcer sa medyo regular na sa amin yung so hindi namin alam kung ba natin sa picture ba medyo dapat kaya kung sa kung sila share kita nyo kinuha mo kang tagay at isang kaliyanan natin ayan na sa mga lugar share ano masasabi mapapayo sa mga sa pagpapayo natin first of all
dadala ko. Dapat you should go out to any training. At the same time, you have to follow the rules and regulations set by yung ating so yun dapat sundin. Dapat may Lalo ba siyempre, pwede lang po sa PDC. Kailangan lang, PDC tayo sa mga area, lalo na sa mga Bakit din tayo rin din? drinks. So, kailangan natin lang ng bakal. So, kailangan natin ng disiplina. Disiplinahin natin ang sarili natin. Inom, kailangan natin. Kaya malinaw mga katisap ha. Alam na magkagalahin mo na ngayon may kasurrender ko sa kanila. So, ganun dapat ko na sabi ko, mahaba ang masasya. If you drink, don't carry sa ito. Mga katisap, isang natawag mo. Yes, napangalan na siya. Yes, si Sir Michael Sabi. Sir, pwede ba malaman bakit ka nag-member sa health center? Enhance my skills in gun safety, self-defense. Ngayon naman sa ganun na skills. Sa professor, gusto ko mag-conduct ng research na connected sa magiging gun advocate dito sa Philippines. Ayun, so, bali sir, as a professor, ang ginagawa ka ng maraming pagkakaroon. Yes po, yung ownership natin. Lalo na kahapon, I watched the video of Senator Miguel Zubiri na planning to enact a law gaya na sa Amerika, yung benchmark niya sa Amerika, yung Castle Doctrine na tinatawag. Hopefully, ma-approve ni Senator Zubiri. So, tingin nyo sa mga nangyayari ngayon, tingin nyo ba talagang kailangan ng company na magpag-isip? Yes po, for our protection and for the protection of our family, kailangan po talaga. Naniniwala rin po ako sa cardinal rule in vaccine na sa gun owner, we have to protect ourselves at all times. Sir, ano panawagan nyo sa mga Be responsible, kunin natin yung temper natin, isipin muna natin ang consequence bago natin gamitin yung firearm natin sa kahit anong bagay. Salamat po. Mga ka-G-Shop, ngayon kapiling natin si Sir Jox Primo ng Espineli World Class Defense, no? Sir, pwede ba pakikwento mo ano ba ang pinag-iba itong Espineli World Class Defense kaysa sa ibang mga gun store dito? Okay. Ang Espineli trading, ang pinaka-ano namin is world class defense kasi nag-start kami before kinikater namin yung mga police trainee at saka yung mga army trainee at mga tulad na sa BGMP, yan, pinupuntahan namin yung mga training school at doon kami nagbibenta. Ayun. Yung mga gagraduate noon, inaalok namin sila na mag-avail ng kanilang personal firearms para pag nag-duty sila, kahit hindi pa sila na-i-issuehan ng government issues firearms, meron na silang sarili. Ayun. So Sir Jox, kasi napakarami ng mga gumagawa ng baril, siyempre ito, kayo, meron kayo. Ano pinag-iba nito? Kasi dati may sinasabi pagka yung baril, hindi original, teka. Ano ba ang pinagkaiba nun? Sa ngayon, kasi ang dami ng gumagawa ng mga firearms. Yeah, mabuti natanong niya. Kami, Espineli Trading, kaya medyo naghahanap kami ng mga kakaiba na sa paningin ng ating mga buyer. So, we come up, dati kinikerry natin yung gawa ng Israel weapons industry. So, kinikerry nyo yun? Yes. Kasi sinabing Israel na maganda. Yeah, it's a battle-tested firearm. Kasi talagang yung baril na yan, ginagamit ng mga Israeli Defense Forces. At in fact, yung mga baril na yun, tayo po ang nag-supply sa mga law enforcement. Major namin, yung PNP, more than 80,000 assault rifle ang deliver natin sa kanila. So sa Makati, itong Espineli, yung ginagawa nyo, karamihan dito ang pyesa, puro galing Israel. Yes, mostly Israel. Mostly. Pero may Philippine din. Hindi po. Puro imported po yung so totally,
Totally. Overall. Ay, so sir, yung about do sa mga lakas ng baril na Spinelli, about 9mm, 45, etc., short and long firearms, kumpleto ba kayo? Ang kinikerry namin, meron kami 9mm tsaka 45 and 5.56 caliber. Sometimes merong 7.62. Hindi, katulad naman, meron kasi nakita yung 10mm, meron ba yung ganun? Wala po kami noon. Pero I think yung local manufacturer natin, si Armscore, meron siyang ganun. So kung kayo kasi hindi naman local manufacturer, imported nga. Yes. So iba ang ginagawa yung mga ikakalakas ng baril. Opo. So ang pinakamalakas nyo sir na ginawa na baril, anong klase? Yung pinarating namin dito, yung mga recently, tulad nung galing sa Turkey na 5.56, yung full arm na semi-automatic rifle. So sir, saan natin pwede ikumpara yung mga short firearms nyo? For example, anong baril nyo ang pwede natin compare sa Magnum 357 or Magnum 44? Okay, ang Magnum 44, usually yan revolver na firearms. So meron kami ditong kinikerry na 44 Magnum, yung gawa ng Colt. Legendary. Pistolized? Hindi po, revolver po. Revolver din? Yes. So, Israeli made in? No, Colt is made in USA. USA? Yes po. Meron kayo nun? Meron din po kami nun. So, kinikerry nyo nun dito? Yes, sir. So, bali, Sir Primo, ang gawaan nyo is from nasa Israel pa, not here, wala rito? Ikukure ko lang, hindi mo kami gumaga. Nag-i-import po. Nag-i-import? Yes. Ayun. We import products like coming from Turkey, coming from USA, and some coming from Israel. Yun, kaya nakakasiguro tayo na quality. Yes, sir. Dahil ini-import. Battle tested. Ayun. Most of them, yung mga rifle na at saka pistol na binibenta natin dito sa Philippine market, mostly they've been used by the police of the country of origin. So, Sir Jox, tingin mo sa ibang mga gun store dito, comparison lang dito sa Spinelli? Actually, pagdating sa mga baril, pare-parehas lang ho kami. But the only thing na nag-gauge kami yung services na ino-offer namin sa mga kliyente namin. Sa aming dito kasi imported, so usually hindi kami makakapagbigay ng after yung warranty ba. But sa amin, we extend our service warranty. Ayun. So kahit na yung baril na binili mo sa akin 5 years ago na, pag pumunta ka sa amin, hindi ka namin itatamboy. We welcome you na kung ano man yung problema, pag-usapan natin kung ano yung pwede natin itulong, ibinibigay natin. Pero Sir Jox, actually, pag ano ako, bumili ko ng baril yun. Gano'ng katagal ang kanyang proseso? Hindi proseso kasi kung may LTAP ako, okay na, di ba? So I mean yung guarantee niya. Actually sir, yun nga, hindi kami nagbibigay ng 1 year guarantee. Walang ganon. Kaya kung sa amin mo binili yan, kahit nga sabi ko 5 years ago mo binili yan, nagka-problema at nadali mo sa amin, i-entertain nyo pa rin. Yes. Kahit sabihin mong old model na yung baril. Yes, sir. So sir, dito naman sa Pilipinas, saan ang opisina rito na Spinelli? Okay, located po yung main office namin sa Krami Arcade Building, sa may Boni Serrano. Katapat po siya ng Camp Krami, gate ng Camp Krami. Tapos meron kaming branch sa Makati Square, sa basement po. So, about naman sir sa mga sa price, no? Kasi meron dyan, mura lang, makakabili ka na ng almost kahit 15,000, 12,000. Ang Spinelli, anong pinaka-affordable yun, ang mura na pwedeng bilhin ng isang gun owner? Mayroon po kaming as low as 30,000. Minimum? Minimum. I mean, pinakamababa na siya. Mababa na po. Anong klaseng baril yun? That is made in Turkey, yung Kral PR-19. It is a copy of Glock 19 pistol. Glock 19 siya. Sa pinakamura? Pinakamura. Ang pinakamahal nyo sa short firearms? Sa short firearm, meron po kami dito yung pinakamahal, yung ginamit po ni John Wick. Yung pelikula, yung Pit Viper. Maganda yun. Maganda yan ng 1.7 million. 1.7 million? Yes. Naku po, Diyos ko, mga ka-G-SAP. Kasi sinabi ni Sir Jox, baka naman nag-joke lang kayo. Ay, hindi po. Jokes po yung pangalan ko, pero seryoso po. Ayun. So, sir, yung mga ganong klaseng baril, tingin nyo, for example, gun owner ako, advisable ba na ganong kamahal ang biling ko? Well, ang firearms kasi,
prestige po yan. Ibig sabihin, yung mga kliyente natin, matidistinguish mo yung mga kliyente na kung nasa upper level. At saka sila, napansin ko dito sa atin sa Pilipinas, pag halimbawa may pera ka, pare-parehas kayo may pera, pero nag-i-edge lang kayo doon sa mga binibili mong gamit. Pagandahan. Yes. So, yung iba, madaling bumili ng pondo kung may pera ka, bumili ng mga ibang bagay. Pero sa firearms, may kakibat na responsibility ito eh. Hindi siya yung bastang ibang gamit na pag binili mo, over the counter. Hindi ho. Dadaan tayo sa proseso. May proseso. Kaya nga po yan pag kumuha ka ng LTAP, inyunyuro ka, baka mamaya may tama ito. Di ba? So, hindi ka bibigyan. Babagsak ka ron. Babagsak ka doon. So, ito kahit may pera ka, kung mayroon hindi ka qualified, hindi ka pwedeng bumili. Ayun. So, talagang yun ang SOP. Yes. So, yun ang distinguish ng industry na to. Kasi yung mga baril, gamit yan na may kaakibat na responsibility. Kaya nga po yung grupo natin, yung Gun Safety Advocates of the Philippines, yan po yung pinupromote natin. Correct. So Sir Jokes, tingin mo kung sakaling ako may pera, so advisable na rin na bumili ko ganun kamahal kasi talaga naman quality. Actually tayo, it's a man's toy ito yung baril. So nung bata tayo, gusto natin magkaroon ng isang bagay na hindi natin mabili kasi wala tayong pera, wala tayong pambili. Pero ngayon na may pera ka na, ay yun na yung pagbibigyan mo yung desire mo. Sa bagay, kahit yung bata tayo, gusto natin yung magandang klaseng baril na laruan, di ba? Merong mumurahin, siyempre yung magandang klase. Yes, sir. So ganun din dito sa man's toy natin. Yes, sir. Ayun. So yung mga ka-G-Sab, sinasabi ni Sir Jokes, So Sir Jokes, may advice mo sa ating mga gun owner na particular na pupunta rito sa Espineli para kumuha ng inyong mga firearms? Okay. So sa mga gun enthusiasts na katulad ko po, katulad namin ng G-Sab po, kami po, ang services na in-extend namin is beyond doon sa kayang ibigay namin. So, dito sa amin, makakasigurado kayo na we give utmost care sa customer natin kasi yung customer ang buhay mo namin. So yan mga ka-G-Sab, malinaw, sinabi ni Sir Jokes, hindi sila nagbibigay ng guarantee at pag sa kanila kayo bumili, kahit 10 taon nyo nang binili, pagpunta nyo sa kanila, i-entertaining kayo. So walang problema, mag-uusap na lang kayo. Siyempre, kung old model na yan, as long na mahirap ang kunin ng pyesa, gagawa sila paraan para magkaroon ng pyesa. Tama ba yun, Sir Jokes? Tama po. Meron po tayong collaborate na mga gunsmithing. Yun. So, kung pwedeng gawa ng paraan, ginagawa po. Ayun. So malinaw po at ito hindi basta-basta po klase ng baril. Ito po ay talagang ini-import po from Israel pa. So kaya mga ka-G-Sab, mabuhay po si Sir Jokes at ang Espineli World Class Defense and Elite Safety. Thank you very much, sir. So ayan po mga ka-G-Sab, ayan po ang Espineli. Ayan World Class Defense. Sir And safety. Oy, sir, thank you. Thank you very much. Yan, and elite safety. So, malinaw po, kanina sa pag-usap natin kay Sir Jokes, na ito pong mga guns nila ay import from Israel. So, kaya nakakasiguro tayo na branded, hindi tayo mapapaya. Hindi ba ito, sir, yung pinutok? Teka lang. Ayan. So, malinaw po, kasi noon po kasabihan kapag binili sa ganito ng teka-teka. So, ito hindi. Kaya nakakasiguro kayo. At kung nabili nyo na ito, more than 5 years na, pwede pa kayong pumunta, bumalik at papaayos dito yung baril. Siyempre, pag-uusapan nyo. Kasi pag old model na, kahit naman sa sasakyan, pinag-uusapan na. Okay mga ka-G-Sab. Yung magazine nito, interchangeable sa parts ng... Ito siya, sir. Sir Jokes. So, siya po, yan po yung gawa ng Espineli. Made in Turkey. Ganda. Handing-handi lang siya. Sigurado sa gripping mo, okay na okay siya. Ganyan. Ganyan kaganda. So yan. So ito ang price niya. Murang-mura lang. Di ba kung may LTAP lang ako kung papayagan lang ako bumili, kahit wala LTAP, punin ko na Kasi di po pwede. Mayayari sila Sir Jokes dito. Mahirap naman yung magpahamak tayo na ibang tao, di ba? Mahirap. Yan. Ayan, tinetesting po ni Corixman yung ating yung Espineli, no? Long firearms nila yan. Long firearms na yan. Tinetesting po yan ni Corixman. Ayan, no? Fresh lang. Fresh po. Ayan po, ayan. Ready! Hop! Ayan. Sapul na yun, sigurado. Yan, tinetest niya.
Mga imported daw yan lahat, hindi ho yan local limit. Yan. Si Sir, yung taga-NBI. Okay, so mga ka-G-Shop ngayon, may kasama tayo. No? Kasama rin natin sa G-Shop. Ito hindi lalaki. Ha? Babaeng babae, girl na girl. Ha? Si Ma'am Lala Charlie ng MMDA. Ma'am Lala Charlie, good morning. Hi, good morning po. So, Ma'am Charlie, as a MMDA personnel at nagpunta ka sa G-Shop, ano pagkakaiba? Kasi para bang G-Shop, puro halos lalaki compared sa MMDA. Ano pagkakaiba? Actually, wala namang pagkakaiba. Ano lang kasi dito is yung unity. Katulad din ng trabaho, unity tayo. Yung supporting natin sa bawat isa sa atin. And also to promote a safety na workplace and a safety and legal gun ownership dito sa atin sa Pilipinas. So, as MMDA, legal ba kayo na magdala ng firearms sa bawat ano? Actually, kaming mga nasa MMDA is hindi kami authorized. Pero, as a personal unit mo, pwede naman. Ayun. For your personal protection, security, lalo na ngayon is, sad to say, maraming traffic enforcer na napapahamak, nasasaktan, nakikita niyo naman sila. So, pero, hindi ba po pwede na naka-duty ka as MMDA ka, may personal ka, dadalhin mo yung firearms mo? Hindi ba po pwede gano'n? Actually, sir, nakakonceal po yung unit namin. Hindi siya pwedeng i-display. Kasi hindi naman, wala kaming inherent power na tinatawag. Pero in case of critical and crucial, pwede siguro. Pwede naman siguro. As long na may permit, may lisensya. Opo, basta kompleto tayo ng PTC, LTAF, and FAS. So yun yung mai-engage ka lang. Pero pag hindi, nakakip lang siya. Nakakip lang siya. So, as MMDA personnel, babae ka, syempre, may kasama ka rin mga lalaki. Hindi ba nagkakaroon dyan ng pikuna na syempre babae ka, lalaki, nagkakatuksuan, hanggang sa mapiko ka? Wala bang ganun? Actually, minsan, ang tuksuhan di natin may iwasan yan. Pero syempre, mas habaan natin yung pangunawa, pasensya. Hindi lang basta sa trabaho, even sa mga naa-apprehend ko, may mga, hindi tayo, yung ano, may level ng thinking. Nandun talaga yung maximum tolerance sa nila. So, doon sa mga na-apprehend mo, wala ba yung nagmumura sa'yo, sisigawan ka ng hindi tama, etc. So, ano ginagawa mo pagka Actually, gano'n? most of the time na-encounter ko talaga. Namura ka na? Nadadominant ako ng lalaki. So, ano ginagawa mo? So, ano ko pa rin siya in a proper manner, in a proper way, para mas, kasi ang isang na-teach ka, may resentment kasi. So, pero hindi dumating sa point na napatulan mo siya? Hindi naman. Hindi naman po. Huwag natin ipapakita sa mata ng mga sibilyan na nagtatalo yung mga kapa-uniforme or kahit sibilyan na kaharap mo. Kasi we are public servants, so kailangan natin i-present sa kanila na high standard pa rin tayo na good governance. About sa mga ina-apprehend mo, for example, nilait-lait ka, kasi mayaman eh. Yung bang sobra na panlalait sa'yo, hindi ba dumating sa point na nag-hyper ka rin? May circumstances na nasa approach, pero darating din tayo sa point na kailangan natin i-handle yung mga ganong moment, ganong scenario. Ayun, so talagang parang tingin ko, parang di ko matatanggap na gano'n, baka mag-hyper ako. May circumstances talaga, tao lang tayo pare-pareho talaga. Malay natin, baka may problema siyang dala-dala, na resentment sa'yo, or something like that. Hindi natin alam kung anong kwento na pag-alis niya sa bahay. Pero sa paglabas mo sa karsada, Lala Charlie, wala bang dumating sa point na nasaktan ka o ano, walang gano'n naman? Kasi may nakikita ko before, mga traffic constable na lalaki nasasaktan pero ikaw babae, wala ba? Nakakapwa babae, sinaktan ka, wala naman? Actually, wala naman kasi yung mga kabady ko, hindi naman ako naiwanan ng walang kasama. Napaprotektahan naman din nila. Yun naman din yung parang ganito rin sa G-Shop, pinoprotektahan nyo rin kami mga kababaihan. Although na kaya namin, pero iba pa rin yung lakas ng lalaki, dominant So, sa G-Shop, Ma'am Lala Charlie, how will you implement G-Shop doon sa inyo, sa mga kasama mo sa MMDA? Nagbibigay ka ba ng briefing sa kanila, etc.? Actually, if regarding sa briefing naman, they asking me na paano ba maging gun responsible? Unang-una kasi hindi na pwedeng magmay-ari ka kagad ng baril na wala tayong sinusunod na protocol. Nakaka-curious sila paano magkaroon ng baril, magkaroon ng
security sa sarili mo. May iba naman na hindi na kailangan dahil gawa ng baka makapahama. Kasi ibang ang baril kasi is talaga namang nakakapatay talaga ng tao. So, nagtatanong din sila sa iyo, pero wala ka bang plano or hindi mo ba planong schedule na magkaroon ng seminar workshop sa kanila? Sinabi ko yun kay Kuya Enrico regarding that na let's spread the awareness and spread the knowledge regarding sa gun responsible para naman na kaming mga nasa government entity is naging aware kami at balang araw na maging responsible na magkakaroon din sila. Sigurado yun eh. Magkakaroon sila na kapag gun ownership ka na, nandyan na yung papasok sa isip mo na magiging responsible ka na, hindi ka na pwede yung utak civilian ka, yung mainitin ng ulo mo. Doon mo masusubok yung tawag dito, yung pasensya mo. So bago pa man sila magkabaril, alam na nila? Alam na nila. Wala nang problema. Wala nang problema. So kung magka-problema, nasa sa kanila na. Ayun, nasa tao na po yun. Human error na yun. Ayun. So, ma'am, kailan plano na i-conduct yung seminar workshop sa mga MMDA personnel? Kailangan kasi may process tayo dyan eh. Dahil nga, entity ng ahensya namin, may mga proseso tayo. Hindi naman pwede na conduct tayo. Hindi naman ganun. May proseso po. So, kailangan dumating pa sa taas yun. So, formal letter, etc. May formal letter po tayo regarding po siya. So, as babae, as member ka ng isang gun safety advocates, ano may advice mo sa mga gun owner? Ang ma-advise ko sa mga gun ownership na mas humaba pa pasensya nyo. Nakakatikas naman talaga pag may baril ka. Pero lagi nating i-equip yung knowledge kung ano yung natutunan natin. At higit sa lahat na ang baril is for personal security, hindi panakot sa iba. Okay, yan po si Ma'am Lala Charlie, no, ng MMDA. Mabuhay ang GSAP. Thank you, mga boy ang GSAP. I'm Lala Charlie. Thank you. Alright, magandang araw po sa ating lahat. At muli po ang inyong lingkod ay nagpapasalamat, no, kasama po ang ating kapatid na Bogart Turer sa mga member po ng Gun Safety Advocates of the Philippines at ng Protection Agent and Security Group of the Philippines sa inyong pakikisa sa ating first meet and greet na atin pong pinagsamasamahan sa 32nd APAD show dyan po sa SMX MOA sa Pasay. Ang atin pong pagdalo sa APAD show ay isa pong Rosel Lopez para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.